Di ba mga katopa, sinabi ko kanina na 220 volts to supply. Bali, doon ko to sa isang video ilalagay ha. Kasi sa isang video wala to. Kundi doon sa isa. Papakita ko sa inyo na ito, buhay talaga yan. Gagamitan natin yan ng multitester. Para makita nyo na buhay yan. Bali mga tropa, ito yung tinanggal natin. Ito yung sunog. At ito yung ipapalit natin. Ito yung bago na universal outlet. Sabi ko nga, universal outlet to. Alam bakit? Pwede to sa flat at saka sa bilog na mga mill plug. Ito, hindi. Dahil sa flat to na mill plug. Ngayon mga katropa, kung ito, nakita nyo sa video, na nag-iisa sila, di ba? Walang jumper na nangyari. Kasi ito, meron tong brass plate sa loob. Yun yung sinasabi ko. Kapag hindi nyo ito pinalitan, at yun ang bumigay, yung brass plate sa loob, yung brass plate na mismo, at dumikit sa kabila, sunog yan. Kasi yung kuryente, tuloy-tuloy yun. So ngayon, dito naman tayo sa kabila. Kung ito lang sa supplyan natin, ito, wala itong magiging supply. Ito. Kaya kailangan natin magparalel para dyan. At ipapakita ko sa inyo ang tamang paralel sa outlet. Kasi ang gagawin natin, iba ang gagawin natin. Hindi tayo magja-jump galing dito papunta sa kabila. Iba ang gagawin natin. Kasi yun, kapag nasira to at bumitaw ang wire, matik to, wala na to. Apektado to. Matik yan. Yung gagawin natin, hindi ito apektado. Yun ang mangyayari dyan. Bali, ito na yun mga tropa. Ang gagawin nating parallel. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano ginawa. Bali mga tropa, basahan natin ito mamaya ng voltahe. Yan. Para makita nyo, nabuhay talaga yan. Ngayon mga tropa, mag-parallel tayo dito. Gamit tong wire na to. Makikita nyo yan mamaya mga tropa. Bali, ito na yun mga tropa. Baling dalawa na yan, nakaparallel na yan para sa outlet. Ganyan parallel ang gagawin natin. Tingnan nyo mabuti ha. Basahan natin yan ng voltahe. Ngayon mga tropa, tingnan nyo mabuti ha. Na yan, ito yung multitester natin. Automatic to. Ngayon, tingnan nyo, nabuhay yan. Tingnan nyo mabuti. Ayan o. Nakaharap na yan sa inyo. Ayan. May voltahe, di ba? May reading. Ang reading niya is 234. Di ba? So, ibig sabihin yan, buhay yan. Hindi ko na yan inop mga katropa. Kundi diretso na yan, diba? So, mga tropa, nakita nyo, di ba? 230 volts ang reading niya. Hindi ko na inop yung breaker. Kundi, tuloy-tuloy na yan. Ganun ang ginawa ko. Huwag nyo kong gayahin mga katropa kung hindi nyo pa kaya. Kasi, delikado to. Ang safe na pamamaraan nito sa paggawa, kinakailangan i-off nyo yung breaker para sigurado kayo na walang kuryente mga katropa. Ang mahalaga kasi doon, magawa yung trabaho na iligtas ka.
Bali, ang pinapakita ko sa inyo mga katropa ay pamamaraan na kahit buhayan, ligtas kayong gumawa. Pero wag nyo kong gayahin kapag hindi nyo pa kaya. Sinabi ko na yan noong una pa. Wag nyo kong gayahin kung hindi nyo pa kaya. Kasi kayo ang mailagay sa mga posisyong na alanganin kayo. Ayoko naman ng ganun. Kinakailangan gawin nyo ng maayos na ligtas kayo sa bawat ginagawa nyo. Yan ang mahalaga dyan mga katropa. Unahin nyo muna ang kaligtasan nyo bago nyo gawin yung mga trabaho na alanganin. Basta unahin nyo muna ang kaligtasan. Huwag gumawa kapag alanganin. Kinakailangan pinagplanuhan ng gawa. Kailangan kasi mga tropa, pinagplanuhan yan. Pinagplanuhan, pinag-isipan ang bawat trabaho. Hindi basta tira ng tira. Kasi kayo rin ang may lagay sa alanganin. Kagaya nito, kuryente. Pag hindi nyo pinag-isipan at tinira nyo ng bara-bara to, may paglalagyan kayo. Swerte nyo kung bubuhayin kayo. Paano kung malaking voltahe yan? Ginawa nyo. At bigla kayo na kuryente ngayon. So 20 volts, pwede ka pang buhayin. Nakadepende yan sitwasyon. Pero ramdam na ramdam mo yung lakas ng kuryente. Swerte mo kung bubuhayin ka pa. Kahit 20 volts yan mga tropa, tandaan nyo, swerte nyo kung bubuhayin pa kayo. Lalo na kung naka-ground kayo. Ibig sabihin nun, hindi nyo pa oras. Nag-ground kayo sa kuryente at nabuhay kayo. Ibig sabihin nun, hindi nyo pa oras mga katopa. Kasi binuhay pa kayo. Pero tandaan nyo palagi ang kuryente. Nangunguha talaga ng buhay yan. Lalo na pag malaki. Nako, sigurado. Kung bubuhayin ka man sa mga malaking voltahe, asahan mo, baldado ka. Pero 220 volts, kapag binuhay ka na 220 volts, asahan mo. Ramdam na ramdam mo yung lakas ng kuryente. Pero hindi pa yun, kulang pa yun. Hindi pa yun talaga yung tunay na power. Kasi may mas malaki lang voltahe. So, yun yung mga sinasabi ko mga katopa. At kung nakita nyo, ito, dito tayo magparalel. Bali, dalawang wire ang ginamit natin. Dalawa sa isang linya o isang outlet, dalawa rin isang outlet. Dito na tayo mag-focus ngayon. Dito tayo ngayon maglalagay ng outlet. Isa rito, outlet, isa ring outlet sa kabila. So, bali, kapag nagka-problema yung isang outlet, gaya nito, nagka-problema to, kasi ang ginagawa, naka-jumper, di ba? Jumper dito, jumper dito sa kabila. Pag nagka-problema yung pinagkunan ng supply at yun ang nagka-problema, matik to, wala na to. Pag bumitaw yung wire. Ngayon, ang ginawa natin, dalawa rito,
dalawa rin sa kabila. Tingnan nyo mabuti ang ginawa ko. Ganon ang mangyayari dyan. So mamaya papakita ko sa inyo kapag natapos na. Mga katopa, tingnan nyo mabuti ha. Ito ang tamang paralel. Galing dito, tingnan nyo mabuti. Ito yung supply, yung nasa loob. Nasa ilalim ng tubo, o nasa loob ng tubo. Dito ngayon kumuha ng supply papuntang outlet. Tingnan nyo mabuti ha. Yan ang tamang paralel. Hindi yung galing dito sa kabila, nagja-jump sa kabila. Galing sa kabila, nagja-jump din sa kabila. Hindi pwede yun. Kasi kapag nagka-problema to, itong pinagkukunan niya ng supply na outlet, madadama itong isa. Nakuha nyo. Kapag nagka-problema to, ito to, at nasira to, at bumitaw yung wire, matik to, apektado. Hindi kagaya nito. So nakuha nyo. Ganun yun. Ito ang tamang paralel. At ito pa mga katopa. Bali ito okay na yan. Na-discuss ko na yan. Napaliwanag ko na yan. Ngayon, dito tayo sa earthing. Earthing yan o ground. Hindi ka pwede mag-body ground dyan. Walang body ground na mangyayari dyan. Kasi kahit saan may tatap yan, plastic yan, hindi yan bakal. Hindi yan katulad nito. Na kahit maglagay ka ng earthing dito o ground, malagyan mo ng ground yan. Kasi mayroong provision yan for earthing or ground. Ito, wala yan. So, nakahanga yun yung earthing mo. So ngayon, dahil nakahang yung earthing mo, wala na itong gamit ngayon. Kasi ito, naka-interconnect lahat yan, ang earthing. From the beginning to the last point, naka-interconnect lahat yan. So, yan mga topa, kung nakita nyo, tapos na yan. Kinakailangan, pag nagdesisyon kayo sa paggawa nito mga katopa, kinakailangan buo yung loob nyo ha. Baka mamaya para kayo mga electrician kanin. Na pangkanin-kanin lang. Kinakailangan, pag gumawa kayo nito, buo ang loob nyo. At para masabi nyo mga katropa, na tapos talaga yung ginagawa nyo, kunan nyo ng voltahe, mga katropa. Huwag nyong kalimutan na hindi nyo kunan ng voltahe yan at kusa lang kayo umalis porque tapos na. Tingnan nyo mabuti. Check nyo kung may voltahe ba talaga. Gamitan natin tester yan. Yan yung voltahe niya mga katropa. Sa kabila naman tayo. Kasi dito tayo sa kabila eh. Ulo nakaharang yung tester ko. Kasi ako lang kasi mag-isa ang nagbibideo. Yan mga katropa. Ibig sabihin yan, good na yan. Ibig sabihin yan, pwede nang gamitin yan. So sigurado na, good na yan. So, yun na mga katupa. Maraming salamat sa inyong lahat. At ingat kayo palagi. God bless.